pamilya, para lamang mabigyan ng magandang buhay Oo. ang kanilang mga minamahal dito. Tinitiis lahat. And in the process, pagpapadala nila ang kanilang mga remittance, nakikinabang yung bayan. Kaya bayani. Okay. Okay, at yung ano po ni Idol, yung kanyang social media account, yan lang po, at Raffy Tulfo in Action, mapa YouTube, Facebook, Instagram. Okay. At Okay. punta na po tayo sa ating sumbong at aksyon. May mga bisita tayo. Dalawa silang Lady Guard, si Lorena Montenegro at Lizelle. Andito po sila para reklamo yung kanilang commander dahil sa pagiging manyakis o mano nito sa kanila. Di ba meron tayong reklamo rin? Yung sinasabi ko kayo kanina? Hindi resource for... Lady Guard na binabastos ng kanilang ano? Ano na nangyari doon? Abay, dapat alamin natin. Kasi kung hindi ako ang aalam pala noon. Malaman mo yon ninyo? Ako naalala ko yun. Oo. Oo. Kasi pag hindi ko naalaala, nabaon na sa limot. Yung Lady Guard na pumunta rito, Sa cinema siya naka-assign. exactly. Oo, yun ang pagkakaalala ko. Oo. Yes. Nung ano pa tayo, 19 kopong-kopong. Di ba? Medyo ilang buwan na rin. Oo. Yan. So pinaalala ko lang sa inyo kasi kayo ko naalala dahil meron tayong kaparehong reklamo. Okay. Isang Lady Guard nasa studio natin ngayon. SG Lorena, magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po. Namumula ng mata ni ma'am. Talaga masama ang loob niya dito sa kanilang commander. Ano hong ginawa ni commander, ma'am? Sir, niyayaya niya po kasi ako makipag-phone sex sa kanya. Tapos yung isa ko pong kasama, sir, hinihipuan niya po yung legs niya. Tinutusok po ng armchair yung puwet niya. Hinahawakan din po yung bewang niya. Sexual harassment po ang tawag niya. Opo. At pambababoy na rin po sa inyo bilang kanyang empleyado. Okay, Mr. Antonio Plamio, Detachment Commander ng Eastern Telecom Lifeguard Security Agency. Magandang hapon po, Sir Tony. Yes, sir. Magandang hapon po. Kilala niyo po si Lady Guard Idol ko po Lorena? kayo, sir, eh. Ano po? Idol ko po kayo. Okay, sige po. Security ako, sir, eh. Sige po. Pero itong si Lady Guard Lorena, inireklamo po kayo, Sir Tony. Opo, opo. Bakit naman po ganun? Gusto niyo raw makipag-phone sex siya sa Yun nga inyo? po, sir, yung ano sa akin. Ano Kasi yun nga po ang reklamo niya di umano sa akin. Okay. Bali po kasi yan, sir, nung 20 po, nagkaroon po ng ng sagutan kasi kami pong tatlong officer dito, sinisita niya. Okay. Kasi po yung kapalitan niyang Lady Guard, may matagal na po silang alitan noon. Mhm. Tapos, kaya galit na galit po dahil nung dito po, pagkagabi kasi sir, may under construction yung lobby namin. Sir, anong kinalaman niyan doon sa kanyang sumbong na niyayaya niyo siyang makipag-phone sex sa kanya? Ang layo. Yun lang sir ang nakikita kong kasi wala naman po akong kasi nung 20 po, yun nga po, nasigawan So, sagutin ko niyo siya. lang po kung yes or no, kung totoo po yung allegation. Wala po sir. Okay, No wala. po. Opo. Saan ang galing po itong sinasabi niyang niyayaya niyo siya makipag-phone sex? Hindi ko sir nga rin po alam eh. Okay, sandali Nagulat lang po. nga lang din po ako. Okay, excuse me, sir. LG or Lady Guard Lorena, dapat Yes po, po. nagsasabi kayo ng totoo. Ano po? Opo, sir. Patas po kami rito. Kapag nalaman po namin kayo nagsisinungaling, kayo naman po ang aming pagagalitan. Opo. So, kailan po kayo niyaya ng inyong commander Yung na ikatlong makipag-phone sex? linggo po ng Agosto, sir. Paano po yung approach niya sa iyo? Saan at Bali, kailan at naka-duty anong po oras? kami sa lobby. May dalawa po kaming telepono sa harapan. Okay. Ang sabi niya po sa akin, Day, naranasan mo na ba makipag-phone sex? Sabi niya po sa akin. Okay. Sinagot ko po siya, sir, hindi pa po. Sabi ko ganyan. Okay. Tapos sabi po niya, tara, gawin natin para maranasan mo. Sabi niya sa akin, sir, takot Okay. na takot ako nung oras na yun. Alam niyo po yung pagpapasok ka sa trabaho mo, may takot sa puso mo. Pero tinitiis ko lang po para po sa mga anak ko. Sorry po, mama. I'm really being fair here. Sinabihan ho kayo na gusto mong kipag-phone sex. Bakit ho Opo. kayo natakot doon? Wala pa naman hong nangyayari doon. Yun ay suggestion pa lamang. So, really, nothing to fear at hindi ka dapat ninervyusin doon. Opo, Maliban kasi- na lamang kung sinabi niya mag-phone sex tayo dahil kapag hindi ka nagkipag-phone sex sa akin, ito ang mangyayari sa iyo. Opo, Pero kasi kung po, yung suggestion lamang, tara na mag-phone sex tayo, pwede kasing biro yun, pwedeng seryoso. All you need to say is, ayoko nga po. Huwag Opo, ganun, sir. sir. Hindi ako ganung klaseng babae.
Yun dapat ang sagot doon. Hindi yung iiyak ka na agad at takot ka, nanginginig ka, may anak ka. I mean, sorry mama, Opo. ang dating sa akin para nag-iinarte po kayo. Sorry po. Sorry. I'm just being fair here. Opo. Diba? Ang dapat, para dito sa mga nakikinig na rin, ng mga kababaihan, mga empleyado, pag ginanong kayo ng inyong amo, sasabihin nyo, hindi po ako ganon. Hindi po ganon ang pagkatao ko. Ayoko po. As simple as that. Kasi ang sinasabi kasi ni ma'am, nanginginig na agad siya, takot na siya, naalala niya agad mga anak niya. Hindi So, po, sir, kasi, it doesn't make sense to me. Meron po kasi kaming, Kasi meron din siya opo. sinasabi, kaya kaya ka nagkakaganon dahil binabalikan mo siya at may sinasabi siya kanina ng mga insidente na naninita ka, so forth and so on. Ay, sir, hindi po totoo yun, sir, kasi may incident po Maliban ako sa na, apo. okay, meron ba siyang ginawang panghihipo sa inyo? Sa isa ko pong kasama, sir, which is yun po yung nag-trigger sa akin kung bakit po ako natatakot. Kasi yung isa ko pong kasamahan, sir, Hinipuan na niya. hinahawakan niya po yung legs niya, tinutusok po ng armchair yung part niya, hinahawakan po yung bewang niya. So, nung time po na Nasaan po yung ginawa? Nasa lady guard? Negros po, sir, pwede niyo po siyang tawagan ngayon. Okay. Pwede ba natin makausap yung isa pang lady guard, Carol? Okay. Nasaan? Si SG Lizelle. LG Lizelle. Lady guard Lizelle, magandang hapon po. Yes, sir. Good afternoon po. Kayo po ba'y konektado pa rin sa Eastern Telecom Lifeguard Security Agency? As of now, sir, kasi nakalib ako regarding po ng aking application. Alright. So, nakalib po ako ng 2 months dyan sa lifeguard. Alright. May sinasabi po kasi dito yung kasamahan mo, si Ma'am Lorena, na kayo raw po ay nakaranas ng pambabastos sa inyo pong detachment commander. Totoo ba yun? Sa akin po, oo, totoo. Pero hindi po ako, sir, magko-complaint. Bali, supporting documents lang po ako sa kanya na kung talaga po talagang totoo yung mga sinasabi niya. Which is naranasan ko din naman po nung andun ako. Ano pong klaseng ginawa po sa inyo? Although hindi ka kayo magreklamo, para lamang po itong sa kapakanan po ni detachment commander at itong complainant at sa amin na rin po dito dahil kami po ang sinusumbungan, ano pong klaseng pambabastos po yun, ma'am? Usually, minsan kasi, sir, ganito, pag nasa lobby po, hindi ko po alam kung tinitake advantage niya yon as dahil close kami or dahil siguro tinuturing ko na siyang tatay, parang father figure na din po kasi siya sa akin. Okay. So, minsan po, nagkukwento po siya ng mga malalaswa. Yun po ba? Okay. Kinikwento niya po yung mga, about sa mga sex scandals, kung anong website po ng mga porn ang pwedeng puntahan, parang gano'n. Tapos, minsan po, kinakwento niya po yung mga nakaka-sex niya nung binata pa siya, parang something gano'n, sir. Okay. So, nung nagkikwento siya ng ganun sa inyo, ano pong naging reaksyon nyo? Ano pong ginawa nyo? Siyempre ako, sir, nagulat ako. Sabi ko, dalaga ako eh. Dalaga ako, may asawa ka. So, Tama. parang ako bilang isang, siyempre, siguro hindi din masyadong naging wide yung isipan ko. Parang nakinig ako, parang, yun nga, nagtatanong-tanong pa ako, parang ganun ba. So, hanggang sa dumating sa punto na, sir, minsan, pinapamasahe niya yung palad niya. Mhm. Okay. Yun. Tapos minsan, hindi ko lang po siguro, sir, masyadong pinagtutuunan ng pansin. Yung tuhod ko po, hinahawakan niya minsan. Tapos, pinipiga po. Tapos, minsan po, nahahawakan niya po yung legs ko. Pero, tinatanggal ko din naman po. Kahit may isa pong nakasaksi doon, pero hindi ko na po siya papangalanan. Kasi, minsan po, siya po yung nakatambay doon sa akin kasama po ng detachment commander na yan. I see. Okay. Salamat po, Mama. Ma'am Lizelle, magandang hapon po at sobrang thank you po sa inyo pong time sa amin. Sige, sir. Thank you po. Sige, sir. Mr. Plamio. Opo. Sir, Opo. dito makikita mo na patas talaga kami ha. Okay. Yes, sir. Now, base po sa sinabi ni Ma'am Lizelle, Opo. talagang bastos ho talaga kayong amo. Napakawalang hiya nyo talaga, sir, kung totoo yung sumbong ni Ma'am Lizelle. Although hindi raw siya po magreklamo, pero yung dalaga siya, may asawa ka, tapos magkikwento ka sa iyo ng mga sex escapade mo, yung mga scandal, so forth and so on. On top of that, hindi ka pa kontento, siguro nilulubugan ka na, hipuan mo yung... Hindi sir, hindi nakakatawa to sir. No, wag kang tumawa. Hawakan mo yung kanyang legs, pipigay mo yung kanyang tuhod. Bastos ka. Bastos ka. Hindi po yun, sir. Wala pong katotohanan yun, sir. Labi po dito, sir, napakaraming tao.
Sir Main naman. lobby po ito, sir. Sir naman, kahit na lobby, kahit na maraming tao, hindi naman oras-oras, 24 oras may mga tao, meron time na walang tao, siguro doon mo Araw lang tinatake po. advantage. Araw lang po ako, sir. Sir. Hindi po ako nagpapanggap. Sir, hindi Opo. po gagawa-gawa ng istorya itong dalawa Oo. kung talaga malinis kang pagkatao. They will respect you because you're the boss. Yes, sir. boss, Yes, sir. a Oo. boss is somebody to be respected Yes, by sir. Oo. his or her subordinates. In Yes, this sir. case, bakit nila babanggain ang kanilang boss? Alam naman nila na ikaw ay makapangyarihan. Bakit nila gagawin yon at mapapahiya pa sila? Ginawa nila ito dahil masama ang loob nila at nagbabaka sakali sila na makakuha silang justisya rito. And I think and I believe na talagang nangyari po ito. Kanina, nakita mo naman, Opo. binara ko pa si Ma'am Lorena. Sabi ko, Opo. baka nag-iinarte. Opo. Pero marinig ko po si Ma'am Lizel, binakapan niya yung Opo. kabastusan mo, maaaring ang nangyari itong yayaya mo ng Sir, sex. pwede po ba akong Sandali lang ng phone sex dito kay Ma'am Lorena at totoo nga siguro itong si Ma'am Lorena meron siya experience doon kay Ma'am Lizel na nabababoy mo, ayaw niya sigurong sa susunod sa kanya mo naman gagawin yon. So, natakot siya. Kaya babawiin ko yung sinasabi ko kanina na baka nag-iinarte siya. So now, dahil meron ng statement sa isa pang lady guard, talagang bastos ka, sir. Kasi yan pong, pwede po ako magsalita, sir? Sige po, sir. Yang silly, sir, kasi, sir, yun nga, tama, nasabi niya na may pagka-father figure po ako. Mm. Oo, nasasabihan ko siya kasi dati, na ano na siya, na involved na siya dun sa isang kasama namin na may Okay, asawa. sige, sandali, sir, ha? Father figure ang tingin niya sa iyo, kaya nasasabihan mo siya. Ang tatay ba nagsasabi sa kanyang mga anak yung mga ginagawa niya pakikipag-sex kung kani-kanino? Ay, hindi Ang po tatay yun, sir, hindi dapat nagsasalita ng ganun, kagalang-galang ang tatay. So kung father figure ang tingin sa iyo, so bakit mo siya sinasabihan na malalaswa? So hindi tatay, ikaw. Siya po, sir, ang nagsabi, di ba, na father figure Kaya po. nga father figure ang tingin niya sa iyo. So dapat suklian mo yun na magiging Yes, sir, kagalang-galang hindi. kaya ang sinusukli mo Yes, sir. kababuyan nagkikwento Yes, ka sir, ng mga oo. kabalastugan. Marami pong lady guard dito, sir. Hindi lang po sila. Pwede po namang pwede pong silang magsalita din dahil nakakasama ko rin naman sila. Kaya lang, yun po ang nakikita kong dahil nasabihan ko lang po siya baka na-offend. Kasi dati po may kinasama siya dito na kasama namin na may asawa. Sir, let's not Oo. talk about yung kanyang kinakasama na siya merong boyfriend na may asawa. Nililis mo, sir, ang issue. Ang Hindi, issue, sir. sandali, Hindi sir. po. Ang issue dito ay ikaw ay nambabasto sa kanya. Okay, granting na nga, sabihin natin for the sake of argument, talagang totoo, nakipagrelasyon sa may asawa. Then, you are taking advantage of that situation. Nasa supposed to be, alam mo na immoral yun, illegal, dapat ikaw pang sasaway dahil boss ka, hindi mo dapat kinukonsinti yun. Ang ginawa mo, parang kinukonsinti mo na dahil nangihipo ka, dahil gusto mong patungan pa rin yung isang pagkakamali na ikaw naman makikisawsaw ngayon. Stupid. Hindi po, sir. You're stupid. Hindi po. Hindi, Hindi sir, po, kasi sir. ikaw na mismo nagsabi. Kasi alam mo, sabi mo, pumatol siya sa may asawa. So, pinagsamantala mo yan. Sabi mo, ito pala pumapatol. Baka sa akin, papatol din to. Kaya, hipuan ko kaya. You're Hindi, fucking sir. stupid. Hindi po ganun, sir. Hindi po ganun, sir. Siguro pag Dapat siya nagsasaway ka. Sabi mo, oy, iha, bawal yan. Oy, iho, bawal yung ginagawa niyong Opo, dalawa. Huwag niyo gawin niya dito. Hindi, sinasabihan ko po kasasabi talaga, mo sir. lang, sir, May relasyon dati sa isang kasamahan namin yun ng nga po, asawa. kaya nga po So siya ngayon, sinabihan. dahil Na-open nakita lang mo po na siya, ginagawa niya yon, so hipuan mo na siya because of that. Hindi po, sir. Mukhang malabo po yun. Pulos kabaliktaran, sir, yung sinabi niya. Kayo, sir, kung hindi po kayo maniniwala, okay lang po. Hindi, sir, kasi nga sinasabi nga po ni LG Lizel, Lady Guard Lizel, hindi nga siya magreklamo pero yun nga po, nangyari nga po yung mga binanggit niya, binakapan niya po itong sinasabi ni Ma'am Lorena. Anyway, Elizabeth Abello, HR Manager. Magandang hapon po, Ma'am Elizabeth. Magandang hapon po, sir. Ma'am, pakiimbestigahan po itong allegation ng inyo pong dalawang Yes po, sir. Lady Guard. Babae Oo. po kayo. Siguro, ma'am, magiging patas kayo rito. Ay, of course, sir. Never pa kami kasi siguro naman hindi sila tatagal sa agency namin. Okay. From the other agency to sa amin kung hindi namin binibigyan ng patas ang lahat ng mga bagay. Very good. So Very good. actually, sila yan, pinatawag yan sila pareho. Okay. Ang operation manager namin, siya ang nag-conduct doon ng investigation Mhm. doon kay Mr. Plamio. At the same time, ako rin ang nag-conduct ng investigation kay Miss Lorena. Okay. So sinabi ko sa kanya, sorry, babae ako, may edad na rin ako, Mm-mm. marami na rin ako karanasan. Okay. But for me, hindi siya basta-basta na lang sasabihin natin na ina-abuse kayo or hinaharas kayo. Kasi
based on the report na sinasabi mo dito, kaya gusto niya kasi sir, paalisin si Mr. Flamio. Which is sabi ko, hindi natin pwede gagawin yan. May due Gagawa process. tayo ng process. There is a due process with regards to that. Actually, our operation manager is conducting his report as of this time kasi isa-submit din po namin doon sa client po namin. So, sabi ko sa kanya, hindi tayo pwede gumawa ng isang bagay na wala tayo ng ebidensya. So, pag may ebidensya ka, kung may ipapakita ka ngayon ng ebidensya dahil yun nangyayari siya sa lobby, more or less nakikita siya. Teka So- muna. Wow, pakitang ebidensya. Ang ibig sabihin, CCTV, video, CCTV po, stuff. sir. Oh, Yes po. meron ba kayong CCTV doon sa lobby? Sir. May Kompleto CCTV ba? Mm-mm. Meron po? Yes po, sir. Okay, so pwede natin matingnan yung date and time na sinasabi ng complainant. Yes po, sir. Kami mismo, Teka muna, sir. ang tanong ma'am, sandali lang, tapusin niyo ako. So, yung buong lugar ba na yon covered ng CCTV? Yung Yes, I buong think, lobby? sir. I think so. Totoo ba, ma'am? Meron pong part sa lobby, sir, na hagip po siya ng CCTV, pero meron din part na hindi po. So, yung hinipuan si LG Lizelle, Sa tingin ko po, sir, baka pwede po natin siyang ma-retrieve. pwede ma-retrieve. Yun po yung inaano ko sa HR namin kay Ma'am Beth po. Okay. Kaya lang po, ang sabi niya kasi, masyadong matagal ang process, nakakahiya daw po sa client namin. Kaya ayaw na po nilang anuhin. Ma'am, wag ho kayo mahiya sa client No, ninyo. hindi yun, sir. Mahiya po kayo sa inyong sa mga biktima po ng mga bastos na boss nyo dyan. So, o yung mga kasamahan as nyo. I said a while ago, hindi po pwede nakakampihan yung mali doon. Kaya lang, may proseso tayo na dapat din natin gawin I as of this understand. time. I understand. Kasi Monday kami nag-usap niyan. Ma'am, it doesn't matter kung it will take 1 year, 2 years. Basta't gawin nyo po yung nararapat, which is i-retrieve nyo po yung mga video na yun dahil ebidensya po yun. Nagsasabi ka ebidensya, yan na po yung ebidensya, i-retrieve nyo. Tama Huwag nyo kayo. magpalusot ng mahabang proseso na No, kaya sa mga hindi. client. Sinabi ko sa kanya, gagawa muna tayo ng report kasi as of this time ginagawa pa ngayon. If-forward namin, bibigyan ko kayo ng copy ng report na ginawa ng operation manager po namin going also to the client namin. Okay. So as soon na matapos yung report, i-retrieve po natin, sir. Good. Kasi Sige ang po. gusto niya, sir, kaagad-agad. So hindi po pwede naman kaagad-agad. Di ba may process tayo na dapat natin gawin? Okay. Hindi po pwede na i-relieve natin yung tao or siya either. Kaya nga pinaback to work ko siya. Ano pong, alam mong solusyon dyan, ma'am? Madali lang eh. Oo. Alright, huwag niyo muna silang pagsamahin. Siguro, habang gumagawa kayo ng investigation. Kasi may lamat na po eh. Isinumbong na itong si Mr. Flamio. Siyempre, itong si Mr. Flamio, magagalit na dito kay Ma'am Lorena. So, dapat hindi muna sila magsama sa isang duty, sa oras ng duty o sa isang post. Di ba? Sir, pwede pong magsalita. Sige po. Nung September 20 po kasi si Sir Flamio, sobra po yung ginawa niya sa akin. Dinuro po niya ako. Ikaw, gusto mo pa ba ng trabaho? Sabi niya ganyan. Ako, galit pa ako sa'yo. Lumayas ka rito. Ayaw kitang kausap. Ako ang boss dito. Sabi niya sa akin. Oh, ma'am. Sobra pong nag-trigger yun sa akin. Kaya po nagsalita ako sa HR namin sa agency. Kaya lang parang ang unfair po kasi parang hindi po nila kami pinaniniwalaan. Ang hinahanap po nila, evidence first daw po muna. Parang sabi po nung HR namin, hindi naman siguro niya kayo re-rapin doon kasi may mga CCTV naman sa amin po. Wow, maling Hihintayin pa po ba salita nilang yun. may mangyari sa amin Exactly. bago po sila Exactly. gumawa ng Ma'am Elizabeth, kasi action? kung hindi nyo po kaya itong, sandali lang, ma'am, solusyonan itong problemang ito, iaakit po namin to sa SOSYA. Believe me, masusolve to ng SOSYA. Baka gusto nyo po mapapahiya kayo ng husto. SOSYA po ang pupunta dyan na SOSYA ang gagawa ng problema, SOSYA ang sisibak sa inyong detachment commander. Gusto mo ba yung Talagang ganun? sinasolusyonan po namin. Kaya nga sinabi Good. ko sa kanya na ililipat siya namin ng post. Ayaw niya rin. Sabi ko, hindi kayo pwede magsama. Tama. Ayaw mo, ma'am, wag ilipat Sir, ka muna. po, ang sa akin lang po, sir, bakit po ako yung ililipat? Kami po yung nag-complain sa kanya, di ba? Ang sabi po ng HR namin, hindi daw po sila nagtatanggal ng officer doon sa pinagtatrabahuan namin. Parang ang unfair lang po kasi kami na nga yung nabiktima, kami pa yung ililipat. It makes sense, ma'am. Tama nga naman. Oo, sinungaling siya, sir. Kasi the fact is, tumawag dito kanina. Sabi niya si Gardy kasama niya. Which is, she is Hindi po telling ako a lie. tumatawag doon, sir. So, Never po ako gumagawa tumawag. kami ngayon ng report. Actually, bukas malalaman na yung desisyon. Ngayon may desisyon na po. Oh, ano So, pong desisyon nyo? isasubmit ko po sa inyo yung Ano pong desisyon? na siya po, sir,
Ever since na nandiyan siya, marami na siyang kabangga. We do have all the reports. May reports na complaining sa kanya. Sino po mga nagreklamo sa kanya? Yung kasamahan niya rin, si Galupo. Babae, Na lalaki? Lady Guard din siya. So May meron- report kami, sir. Kasi y- gusto niya maalis. Sandali po, yan ma'am, naka-record yan, nakasulat yan in black and white, yung mga reklamo against Ma'am Lorena Yes, sir. by her own peers. Tama? Yes po, sir. Sir, yung tungkol So, naman naim po na, kay ano na yan? LG Galupo, sir. Ma'am, sandali po. Opo. So meron pong ganon. Yes po, sir. Mga ilan po? Isa lang. Hindi po, meron pa yung mga SIC din namin po, may reklamo din po sa kanya. Mga ilan po? Tatlo. Tatlo. Puro mga lady guard din po yun. No, ay isa Lady Guard, yung dalawa, yung mga SIC. Kasi Ano po yung SIC? yung security, chief in charge po. Mga chief in charge. Yes po. Bali tatlo pong reklamo against Yes her. At po. yan po in black and white. Ang Yung as of pagreklamo. this time, yung naka-black and white, nandito yun sa amin. So, pwede natin sila Ano pong mga reklamo against yung siya, Lady Guard gusto niya Lorena? lagi, kasi matagal na daw siya dyan, gusto niya maghari-harian. Yung parang ganun, sir, na before hindi kami sa kanya. Pero sa case na parang lagi na lang siya nai-involve. Mhm. Parang sabi ko, kaya nga naka-resolve kami na sabi ko, ikaw siguro ang may diferensya kasi lagi ka lang nai-involve sa kasama mo. Ano ibig sabihin na involved sa kasama? Yung may kaalitan siya lagi dyan. Okay. Oo, Alright. so parang ganun. Kasi Sige. gusto niya, parang kami sir, actually hindi kami naniniwala, lalo na ako. Sinabi ko rin yun sa kanya, sabi ko, hindi ako naniniwala sa sabi-sabi. Kailangan, sinabi ko rin sa kanya, hindi po pwede na kampihan ko si Plamyo. Ma'am, Hindi rin sandali pwede. ma'am. Are you Yes. talking about hindi ka naniniwala sa sabi-sabi about yung Yes, sir. pambabastos sa mga lady guard? Ayan na po si LG Lizel na nagsabi na meron pong nangyaring panghihipo. Ikaw naman. Ni Gardy na yan, that time na nandito din siya, yung sinabi niya, siguro ma'am, ganyan lang talaga si sir. Kasi in-explain ko rin sa kanya, kasi babae din po ako. Ganyan lang talaga si sir. So okay lang po yun ma'am na No, yung of boss course not. manghihipo? Okay Hindi lang? po, hindi po pwede po. Okay. Kasi kami mismo, dahil kami Okay. mismo, the times na matagal na yun, dapat nagsabi na sila before. Sinabi ko sa kanya, bakit sa client ka nagsabi? We do have all the departments sa office natin. May operation manager tayo, may HR tayo. Bago mo paakyatin yan doon, sabihin mo sa amin dito, Alright. kung wala tayong ginawang action, Sige, masabi mo sa amin na unfair tayo. Okay, tatapusin ko na po ito, mama. Ganito na lang po. Ma'am Lorena, Yes. since meron din palang reklamo against you, at yan hindi ko po pwedeng pakialaman dahil yung nagreklamo against you wala dito ngayon, so hindi naman po patas yun na pakikinggan ko yung mga pinagsasabi lang nitong ni HR ninyo Opo. because they're not here na para sabihin kung totoo o hindi. Ayoko na po muna makialam. Basta ang request ko na lang dito sa HR ninyo, imbestigahan yung reklamo against Mr. Plamyo, reklamo na sinasabi mong niyaya kanya sa phone sex at itong si reklamo ni LG Lizel na siya yung nanghipo. Tama ako, Ma'am Elizabeth? Yes po, sir. Okay, pakiimbestigahan lamang po yun. Sir, talagang inaano namin yan. Lalo na pag babae, hindi pwede. Okay. Ako, babae ako, Okay. nanay na ako. Alright. So, hindi po pwede na gano'n na parang Sige. anuhin mo na lang dahil porkit manager siya or porkit siya. Sige po. Mataas sa akin. Hindi pwede yun, sir. Sige po. Sir Sige po. Rapi, pwede pong magsalita. Ma'am, hindi na po. Ay, opo. Ulitin ko. Ma'am, may reklamo against you. Tatlo. Ma'am, Opo, ma'am, tapos na po, opo. ma'am. Sorry. And then, may reklamo against Mr. Plamyo. So, gigit na po ako. Kung wala ho sanang reklamo against you, Sir, wala pong katotohanan yun, sir. Ma'am, Kasi, meron daw po, opo, ma'am, eh. Wala po. Kung ma'am, sinasabi sorry, po ma'am. niya, opo, Ma'am, sir. sorry, ma'am. Maubos yung oras. 30 minutes na pong kinonsum ng reklamo mo. Marami po 10 pang complaints doon. Sayang Yes, sir. naman po. Kalahating oras kinuha nyo na po. Sorry po, ma'am, ha. Siguro po off-air, pwede natin pag-usapan yan. Opo. Pero i-end ko na po muna to para naman mag-newspack kami, ma'am. Okay, ma'am? Yes, Ma'am Elizabeth, Po, sir. imbestigahan niyo po yung Yes, sir. allegation against Mr. Plamyo. Okay? Okay, sir. Tapos isubmit ko rin yan dyan, Sige. sir. Isubmit ko din dyan sa'yo yung report po namin kung gusto mo. Sige po, sige po. Sige po, sir. Salamat po, Ma'am Elizabeth. Thank you. Magandang hapon po. Mr. Plamyo, magandang hapon po sa inyo. Mr. Yes, sir. Plamyo. Ganun po. Thank you. Magandang hapon. Thank you po. Ma'am, sorry po, ma'am. Tapos newsbreak muna tayo. Sige. Alright, at ang bahagi pong ito ay iniatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya,
Pang sports pamigoring ng Indomie siksik-liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Hanap mo ba ay anas at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bitter Go na may sangkap na ampalaya extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes na tumutulong po sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bitter Go. At sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong. Tumawag lamang sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Sa mga call center agent naman na nasa night shift natin sa mga listeners, problema mo ba ang pagod, puyat at stress? Mag-Robust Energy Capsule. Ito po ay walang caffeine kaya safe gamitin. Gawa po ito ng ATC Healthcare International Corporation. Para naman po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:34 ng hapon. May magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan at taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa, at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:34 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Sinintensyahan ng Sandigan Bayan ng 3 taong pagkakakulong si dating CIDG Chief Eduardo Matiliano dahil sa kabigo ang maghain ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa nakalipas na 8 taon. Sa 3 pahinang desisyon ng 2nd Division ng Sandigan Bayan, guilty si Matiliano sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials at Graft. Pinagmumulta rin si Matiliano ng 8,000 piso sa iba pang criminal cases nito. 2012, nang sampahan ng Office of the Ombudsman si Matiliano ng 11 reklamo sa Sandigan Bayan dahil sa hindi paghahain ng SALN mula 1994 hanggang 2000. Inakusahan din si Matiliano ng pag-aalis sa ilan niyang assets sa kanyang SALN noong 2001, 2002 at 2003, kabilang ang real properties, motor vehicles at investments. Philippine Standard Time, 2:35 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid. Higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017.
Ang oras, 2:36 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Bakit ang Pilipino, kahit anong bigat ng trabaho, di sumusuko? Para kumita. Para makaahon. Para umasenso. Para sa may tunay na ipinaglalaban, di pwedeng basta-bastang lakas. Kailangan tunay. Kailangan Cobra, ang #1 energy drink. May lakas ng vitamin B complex, taurine, ginseng at inositol na tumutulong para tuloy-tuloy ang laban. Para sa pamilya ko. Pag mahalaga ang pinaglalaban, kailangan mo ng lakas na tunay na maaasahan. Coco Martin po, para sa Cobra. Lakas ng Cobra! Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Sa mga araw-araw lumalaban, ito ang para sa inyo. Cobra, may labang ka! Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita. Merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. Guys, meet my robot! May proximity sensors to! Sige nga. Robot, what's the distance between me and my San Miguel flavored beer? 3 feet. The distance between us and our beer cooler. 5 feet. Galing! Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. May refreshing apple and lemon flavors na may light beer buzz. Ito. What's the distance between Trish and Ben? Warning, too close. Warning, too close. Sweet! San Miguel flavored beer. The seriously fun beer. Drink responsibly. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas, for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated.
Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1 to sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro, yung dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisado mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipaalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Because your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Daming bisita! No problem. Diskarte lang
lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit ang pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-section D! Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ang happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginawa. Para sa diretsong trabaho at diretsong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 501 dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Big Soto po, nagsasabing iba na ang mataas ang marka. 100% tayo sa Davis Sun & Wayne Elastomeric Paint. 100% acrylic, kaya madali sa linisan. Di basta kumukupas sa arawan. Nababanat sa init, bumabalik sa lamig. Yan ang elastomeric, sumasabay sa panahon. Marami pang kulay na mapagpipilian. Kaya para sa akin, Davis Sun & Wayne ang bossing sa elastomeric paint. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Saklolo! Kailangan na pinturahan ng bahay ko! Gumamit ng Davis Mega Grill 501 dahil maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill, maputi ang Mega Grill. Makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill, makatawan ng Mega Grill. Hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill, hindi maamoy ang Mega Grill. Magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill, magaling ang Mega Grill. Basta pintura, hanapin ang tatak Davis. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa. Per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5, 92.3 News Alright, FM. we're back at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy. Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan. Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At ang Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog.
At punta po tayo sa kaso ni Ma'am Romeline Ramon. Kakadating pa lang niya kahapon, Idol, isang OFW. At andito siya ngayon para makasuhan na yung taong nanakit sa kanyang minor de edad na anak na PWD pa man din. Nangyari po ito September 21 sa Atimonan, Quezon. Okay, asawa ni Kagawad, Susan de Guzman. Magandang hapon po, Ma'am Romeline. Magandang hapon po, Sir Anong Rafi. klaseng pananakit ang ginawa nitong si asawa ni Kagawad? Binugbog niya po yung anak ko. Tapos ay inanuhan niya po ng itak sa liig. Tinusukan niya. Kasi nahuli daw po niya na nagnanakaw yung anak ko ng niyog sa lupa niya. Okay. Ngayon, sa galit daw po, binugbog yung anak ko. Totoo naman po, nagnanakaw, Mhm. hindi. Ay, sabi po ng anak ko, na, Mama, nahuli nga po ako doon. Ay, ang akin naman po sana, kung sakali po na nahuli nga yung anak ko na kumukuha ng niyog, dapat po dinala sa barangay. Total yung kanya pong asawa, ikagawad eh. Okay. Sige po. Mr. Jaime de Guzman, magandang hapon po, sir. Sir Jaime. Eh, wala po dito eh. Sir Jaime, okay. Sino to si Mrs.? Mrs. de Guzman? Opo. Ma'am, inaakusahan po itong inyong husband na nanakit po ng isang menor de edad at PW pa man din, PWD. Opo. Dahil naman po sa niyog. Eh sana ma'am, ang sinasabi nga dito ni Mrs. nitong PWD, eh kung totoo nga pong nagnakaw ng niyog, eh kayo po bilang isang kagawad, eh sana ang tamang proseso dinala po sa barangay at pinatawag po yung magulang, ano po, o guardian. Alam ko naman po yun, sir. Oo. Kaya lang bigla ng pangyari at kami po ay, ako po nasa ibang barangay, doon sa isang bahay namin. Nabigla lang po si Mister. Talaga pong bigla lang. At yun po ay, may sakit din naman po at yun po ay tinamaan ng lug sa ulo. Tapos na may stroke po siya. Siguro po dala ng kanyang kabiglaanan. Kaya na... Stroke ho ba si Si Kagawad? Oo, yung asawa ko. Sorry. Si Kagawad ho ba, siya po stroke victim? Yung pong asawa ko, hindi na Ano pa? babae. Ma'am, hindi kita maintindihan. Pakitawag na ulit si Kagawad. Si Kagawad po, ma'am, si Mister na stroke po. Okay. Hello po. Tawagan na lang ulit natin. Ang alam ko po, hindi po na-stroke yun eh. Ma'am, ano na po? Tawag nito. Inaamin niya po ngayon at nabigla lang daw po. Sir, ganito naman po. Kung nabigla po siya, ang dami pong umaawat sa kanya nung time na yun. Bakit ayaw niya pong Kaya po, paawat? ano pong gusto niyo mangyari dito? Anyway, may pag-amin naman po na Gusto ko nagawa po talaga na mabigyan ng katarungan yung ginawa niya sa anak ko. Kasi ang sabi niya nun, kung sira ulo yung anak ko, masira ulo siya eh. Kaya nga po, anong gusto niyo? Ididemanda po natin? Opo. Okay, sige. Ma'am Susan, Po. sabi niyo po, na-stroke po si Mister? Opo. Dati po siyang na-stroke? Opo. Okay. So, dapat magkaroon tayo ng konsiderasyon. Yan pong sinasabi niyo at may pag-amin po. Okay. So, Ma'am Romeline, baka pwede na natin pag-ayusin na lang to kayo para na lang kung totoo itong si Jaime, stroke po victim mo ito, dati pong na-stroke. At he will be considered also as PWD kung tutuusin, kung siya po ay dati na-stroke, yung anak niyo po ay PW din at meron man pong pag-amin din sa anak ninyo, nagnakaw po siya ng niyog, baka pwedeng pag-usapan niyo na lang po ito? Ang alam ko po, Sir Rafi, hindi po na-stroke ang asawa niya. Okay. Dinadahilan lang na lang po nila yun na na-stroke. Gusto niyo pong kasuhan talaga? Sige po, sasamahan na lang po namin kayo sa sa pulis natin para magsampa ng kaso. Yun nga po ang Sige po, okay na po yan. pinuntak. Sasampahan. Okay, Odette, i-refer na lang natin to sa PNP para masampahan ng kaso itong si Kagawad, yung Mister ni Kagawad. Salamat na lang po, Ma'am Susan, sa time na binigyan nyo sa amin. Ganito po, kung hindi niya siguro po alam na nagkasakit ang asawa ko, maghaharap na lang po kami ng medical certificate. Siya po, sir, ay tinamaan ng niyog sa ulo noon, tapos po ay na-stroke. Tinamaan ng niyog sa ulo si Kagawad at na-stroke. Opo. Kagawad, Kaya siguro po dala ng hindi po ako nakikipag Hindi, kaya ma'am, there's no magbibigay po point kami na kahit makipag-usap kayo. Ayaw nyo naman makipag-areglo. Sasampahan natin ang kaso. So, bakit pa tayo magpag-usap? Diretso na po tayo sa korte. Okay, ma'am? Sige po. Salamat po, ma'am. Sige, sasamahan si ma'am
Salamat na lang po, Ma'am Susan. Talagang desidido siyang magsampara po ng kaso. Ayaw niya papaawat. Okay, salamat po. Salamat. Sige po. Tutulong po namin kayo makapagsampa ng kaso. Child abuse, physical injury, dito po kay Jaime de Guzman. Okay? Sana ma'am, hindi kayo makipag-areglo. Ayoko pong marinig na lang po later on na sa kalagitnaan at medyo tumaas-taas na po yung presyong pang-areglo, kayo po'y umatras na. Masasayang lang po yung oras natin pareho. Ako po ay umuwi kahapon. Ngayon, pabalik din po ako ng October 1 sa Hong Kong. Yan Okay. Yan lang po talaga ang pinunta ko dito at tinutulungan ko nga po yung anak ko. Ang magiging guardian niya, yung anak ko po na 20 years old. Sige po. I-diretso na po natin. Huwag na ho natin kausapin si Ma'am Susan kasi ayaw nyo naman talaga makipag-areglo. Ayaw ko po talaga. Doon na lang ho kayo sa husgado magsagutan, palitan ng inyong mga depensa, inyong aligasyon. Iakyat po natin. Hindi tayo dadaan sa NBI kasi pag NBI, sasabihin na lang yan, itong si Jaime de Guzman, and who knows, pagdating sa loob ng kwarto, anong pag-uusapan ni NBI na nagsapina at saka si suspect, at least sa police, sigurado po tayo, once na ito po yung nai-blatter natin, yung police ho natin, isasampa agad yung kaso sa piskalya, sa women's, punta tayo sa sa Women's and Children's Desk. Child abuse at saka physical injury. Okay, ma'am? Opo. Salamat po, ma'am. Salamat po. Okay. Thank you na lang kay P1 Hyacinth Arsenal. Okay. At may good news naman tayo ngayon. Good news. Okay, sige, papasukin na natin sa ating sulian ng bayan. Ito na po, makiklaim na yung 7,000 pesos, yung wallet na may laman na 7,000 pesos, IDs, at ang nagsoli po niyan ay isang angkas biker, si Mr. Jaime Sangre, at yung may-ari ay si Mr. Alan Magracia. Daming pera to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ba, mahigit $100 to. Daming pera to. At ang nagsole, bago to angkas biker. Ngayon lang ako nakarinig nito. Okay, bago natin ibigay itong pera kay Mr. Magracia, kausapin mo natin nung bayani natin si Mr. Jaime Sangre. Sir Jaime, magandang hapon. Magandang hapon din po. Ano Sir pong Tulfo? ginagawa ng angkas biker? Ano po ito? Ano po siya, sir? Isa siyang motorcycle na transport. Para siyang TNVS pero motorcycle siya gamit. Angkas po siya. Ito yung pag may hinahabol ka talaga. Na pag ano ka na, pag... Mas mabilis. Opo. Kasi nakakasingit pero... Mas mura. Opo, pero ito mas pang mura. isang tao lang. Opo. May helmet ba yung kaangkas? Meron po. May kompleto po siya. may Helmet, hair cap, pinuprovide. then face mask. Then Aba. nakaready din po kami ng kapote in case na pag umulan. Magkano naman po? Halimbawa, dito sa Mandaluyong, o sige, hanggang Dubaliches, magkano charge niya? Halimbawa. Bale, ang ano po kasi dyan, first 2 kilometers, 50 pesos po. And then succeeding? Succeeding first kilometer, 10 pesos po. Mura. Apo. Kumpara mo sa taxi. Apo. Affordable. Yun nga lang, hindi to aircon, fresh air. Ayun lang po. Pero may mask pa lang. May mask. Meron po. Hindi. Fresh polluted air. At least may mask. Tapos merong helmet. At mabilis, di ka mate-traffic kasi motor. Okay. Makakasingit. Ngayon, importanteng tanong, saan nyo po napulot itong 7,000 pesos na nasa loob po ng wallet ni Mr. Alan Magracia? Bali po, nung pauwi na ako galing po kasi yung Ayala, nakatambay ako nun. Then, wala na po akong nagbubook. Then, umuulan na rin po. So, isipan ko na umuwi na lang po. Then, pagdating ko malapit sa amin, nakita ko na po yung wallet na nakatayo siya. Then, Sa kalsada? Sa kalsada po. Uy, Then, okay. tumigil na ako kasi may nakita na akong kulay asul na na sa loob ng wallet. Then, tinignan ko, akala ko po, mga 1,000-2,000 lang. Oh. Nung binuklat ko siya, Marami. Opo, 7,000 pala. 7,000. Bigay na agad natin. So, pinulot mo na agad. Opo. Buti na lang, hindi napulot ng ibang tao, hindi ka naunahan. Opo. Ikaw ang nakakuha. Bali, pagkapulot ko, tumitingin muna ako sa paligid, baka kasi may nakita. Then wala naman po. Then dumiretso na ako umuwi sa bahay kasi ang lakas na po talaga ng ulan nun. Ano pong naramdaman nyo nung malaman nyo na meron palang 7,000 piso itong wallet? Naisip ko na lang po na hindi pumasok sa isip ko na pag-interesan yung pera kasi naisip ko baka kailangan po talaga ng may-ari na nakahulog. Wow. Opo. Okay. Talagang napakabuti yung tao, sir. O, ibigyan natin ito kay Mr. Alan Magracia.
bigay, abot, at bilangin ni Sir ulit. Akong last touch niya, baka mamaya biglang nagkulang yan. Pakibilang lang, Sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ayan po. Ang katabi niyo po, Sir, yan yung bayani natin. Tama ho ba? Yan po yung perang laman ng inyong wallet nung mahulog niyo po? Opo. Okay. Ay, pero bago niya, tatanungin kita. Kailan niyo po nalaman na nawawala na inyong wallet? At ano pong naramdaman niyo nung paghawak niyo sa inyong bulsa at wala na yung wallet ko? Sabi niyo. Nararamdaman ko po pag uwi ko sa bahay, pag ano ko sa bulsa ko, wala na po. Anong Kinabahan po ako. naramdaman niyo? Kinabahan po ako. Tapos? Tapos naisip ko baka pagbalik ko wala na rin kasi napulot nata ng ibang tao. Hindi mo akalain na mababalik na? Hindi ko po akalain po na ibabalik po ng isang mabuting tao po. Nabalik po yan dahil meron pong isang napakabuting nilalang na nakapulot po niyan. Bayaning-bayani po siya. Pasalamatan niyo po. Ayan, katabi niyo, Sir. Pasalamat nga po ako kay James Sangre, isa pong Angkas Biker. angkas biker po. Ayan. Okay? Salamat. Okay. At bigyan natin ngayon ito ng 1,000 cash reward. Itong ating bayani, si Sir Jaime Sangre. Sir, pakibukas lang po yung envelope at palabas yung 1,000. Nanunod po tayo sa atin yung ATC. Ayan, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. Nins, ano pa? Oo, ito pa, Idol. 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din pong car mount holder mula po sa Cellboy. Merong Trenzy portable basket mula sa J&T Plasticware. At syempre, meron din po yan na Kumeya bags. May Urex drinking bottles. May Urex with Kumeya sotangon and palabok. At meron din pong Kumeya Red Crab sotanghon. So good, so tanghon. Ano pong trabaho niyo pala, Sir Magracia? Labor po. Construction workers po. Construction worker. Ayun. Kita mo, Mr. Sangre, malaking pera yung nasa uli mo. Isa po siyang construction worker. Baka kasi sweldo lang niya. Sweldo niyo po siguro yan? Savings. Yung pera ko pong iniipon para sa panganak ng asawa ko kasi manganak na po siya bukas, cesarean po. Uy! Okay, inipon-ipon niyo yan para sa panganak ni Mrs. Opo. Bukas. What a big timing coincidence. Di ba? Nasuli ngayong araw na ito. Pandagdag bayad yan doon sa panganak ng kanyang Mrs. Hindi ka ba natutuwa, sir? Ang laki itong bagay na nagawa mo, Mr. Sangre. Anong masasabi mo? Siyempre po, lubos po akong natutuwa kasi kahit sa simpleng paraan po, naibalik ko po yung pera niya. Hindi po simpleng paraan itong ginawa mo. Big deal po ito. Narinig mo ba? Yung perang yung gagamitin niya para sa panganak ng kanyang misis na isang cesarean pa man din yung procedure. Big deal po yun. Itong ginawa niyo. Malaking bagay. Natutuwa po talaga ako at least na nakatulong po ako. Hindi ko po akalain na sobra po talaga kailangan niya yung pera na yun. And hindi ko po talaga pumasok sa isip ko. Unang-una po talaga na nung nakita ko pa lang, iniisip ko na isauli na talaga agad. Pinost ko na po ito sa Facebook. Then marami nagko-comment na naka-indicate yung name niya, yung may nag-PM din sa aking asawa niya, nagpakilala. Sa kanya? Opo, yung project in charge ng kumpanya po na sa MDC. Okay. Yan po. Pero ang gusto ko po sana maisuli sa kanya ng personal para makilala ko na rin po yung may-ari. Ayun, at natupad nga po. Apo. Sige. Bayaning-bayani ka talaga, Mr. Jaime Sangre. Maraming salamat po, Sir Mabuhay Tulfo. ka. At salamat po, Mr. Alan Magracia. Good luck po sa panganak ni Mrs. Ano ba, lalaki, babae yung... Lalaki po. Congratulations! Palakpakan mo. Aba, first baby niyo po ito. Opo. Congratulations ulit for the second time. Dalawang palakpak. Junior po. Baby boy. Junior. Opo. Palakpak yung tatlo. Kita mo, first baby boy, lalaki at junior pa. Ayun. Mabuhay ka, Mr. Alan Magracia. Good luck po sa inyo ng Mrs. mo. God bless po. Maraming salamat Thank you. po. Pwede pong bumati, Sir Ay, Tulfo? pwede ikaw pa. Sige. Binabati ko po pala ngayon yung nanonood ngayon yung bayaw ko sa bahay, si Alexis Carmona at saka si Edgar Carmona. Sa girlfriend ko na si Mia Lim, hi Jamie. At saka sa dati kong katrabaho, sina Roden, Louie at Ronald. Sa grupo ko po, sa
Honda Click Eye Philippines at saka sa mga sa Angkas at saka po sa kapwa ko Angkas Biker. Mabuhay po. Thank you. Maganda yun, may kwento, ano? Kasi yung iba, napulot ko lang yan at kukunin foreigner. Okay, thank you. Oo, thank Ito, you. merong kwento. Maganda yung kwento. Kasi talagang pinag-ipunan niya at hindi biro yung trabaho niya, construction worker. Alam naman natin kung gaano kahirap. At ang nagsoli, Angkas Biker. Oo, may Bago kwento. to sa atin, first time. Halos lahat ata ng trabaho ng nagsoli na sa atin. Police, taxi driver, guard, diba, bouncer, May tricycle driver na tricycle rin. driver, may car truck wash driver, boy. lahat na ata. Di ba? Ngayon lang, first time, Angkas. Angkas Biker. Kaya tinanong ko kung anong Angkas Biker. At least, na-educate tayo. Alam na natin. Salamat po sa inyong dalawa. Magandang Maraming hapon. salamat po, Sir Tufo at saka Ma'am Ninya. Thank you po. At sa na rin, September 29, Idol, yung Gawad Katapatan Award Batch 56. Okay. Oo. Okay. Okay, abangan nyo po yan. At magbe-break muna tayo? Kabibreak lang natin. Oo nga eh. O di, mag-ano na lang ako, panawagan Hindi, muna. papasok na lang ulit agad. Muna, Oo, meron sige. bang sumbong agad? Sige na. Magpapanawagan ka. Habang diniredy nila daw. Sige. Oo. Sige, ito kasi Idol, lumapit sa atin kanina itong si Mr. Alex Cortez para ipanawagan yung mga kapatid nila. Kasi nga pumanaw po yung isa rin nilang sige, kapatid sige. Okay. na si Clara Cortez na nasa Clara Cortez. Oo, Clara Cortez po yung kanilang kapatid na binawian po ng buhay at yung mga labi daw po na sa Commonwealth, kung nakikinig si Dalero Cortez na nasa Cavite at si Tomas Cortez na nasa Cavite din at itong si Miguel Cortez na nasa Pampanga. Ayan. Pumanaw po yung inyong kamag-anak na o kapatid na si Clara Cortez. Okay, at meron tayong complainant si Evelyn Paragas para ireklamo yung kanyang kapitbahay na ubod daw po ng ingay. Ma'am Evelyn, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rapi. Ano pong klaseng ingay? Ano po, pag nanonood po siya ng bala, napakalakas po. Ano po, bala ng Tape DVD? po. Opo. Okay. Tapos, pag nagpapatugtog po siya ng music, napakalakas po. Walang konsiderasyon sa mga kapitbahay nga talaga. The first time, ilang taon na po dito na nagtitimpi lang po kami sa ingay nila. So, ilang taon din ngayon, nung nakaraan po, dire-diretso na. Kasi nung time na wala po siya dyan sa bahay nila nakatira, wala pong maingay na ganyan sa... Nung dumating siya, nagkaingay na. Opo. Ano pangalan po nung maingay? Si Gerald Si Bailon. Gerald Bailon po, sir. Sige, si Mr. Benny Bailon, yung tatay. Patitigil po natin yan. Mr. Benny Bailon, magandang hapon po. Mr. Bailon. Sir. Mr. Bailon? Tatay ni Gerald? Sir Benny? Nandiyan na ba si Sir Benny Bailon? Nailapit Hello, niyo na sir. po. Okay. Sir Benny? Opo, yes. Anak niyo po si Gerald. Opo. Pagsabihan- Nakausap ko po, sir, si Konsehala, sinabihan nga po kami siya. Pero on the day po, nagreklamo yung sinasabi niyo, kapitbahay namin. Kinausap na po ng misis ko yun. Hindi Okay, po so- naman So hindi na po Opo, maulit, sir. So in short, wag na ho maulit, hindi ha? na po ginagawa, sir. Ano po? Kapitbahay po namin na matagal niyan po, nag-uupat sa namin. Nagtaka nga po. Ampuan po kami, nasa pastoral po kami, day minister po ako. Mrs. ko, butler po. Ano po, minister po kayo? Minister po kayo, sabi niyo? lay minister of the Eucharist po, Divine Mercy, devotee. Anong kinalaman po nung sa pagiging lay minister niyo, yung anak po ay maingay? Kami po ay mabubuting pamilya po. Napalakas na siguro kaunti yung tugtog. Yun nga po. Hindi So naman sir, wag niyo po, sorry sir, wag niyo po i-name drop yung pagiging lay minister niyo sa reklamo sige po. laban sa inyong Sige, sir. anak na abusado. Please sir, malayo po yun sir, walang kinalaman po sir. Sige, sir. Okay po Kayo yan. po, mabait na tao kayo sir. Nirespeto ko kayo sir bilang isang lay minister and I appreciate that. Pero yung inyong anak na maingay at walang konsiderasyon sa mga kapitbahay, labas po doon sa inyong pagiging lay minister. Okay sir? Sige, sir. Matagal na po namin pinagsabihan siya. Hindi na po siya nagpapatugdog ng gagaya na nireklamo. Okay, sige po. Matagal na. Asahan niyo po yun, Sige. sir. Thank Ma'am you. Evelyn, sandali lang. Ma'am Evelyn, matagal na lang. Hindi po, kahapon, sir. Sa totoo lang po. Pati yung katabi po nilang bahay, sumisigaw na po sa kanila dahil doon sa napakalakas po talaga yung sound niya. Kayo Kahit po, nag-close door po siya kahapon, malakas pa rin. So, mula from bahay po nila hanggang sa pang fourth house po, dinig pa yung sound. Sir, kahapon lang daw sir. Meron na naman. Talagang sinasadya niya po. Nananadya po ito sir. Mr. Lay Minister.
Hindi naman po kami magre-reklamo kung hindi po Sir, kayo po, Katolik ho kayo. Baka ito po, satanik itong si Gerald. Opo, sir, pinabihan na po namin ng anak namin. Sabi niyo po Na hindi kanina, namin sir, ginagawa sandali, sir, po. sabi niyo po, mababuting tao kayo, lay minister po kayo, okay, nandun na tayo. Sabi niyo, pinagsabihan niyo ng anak niyo at matagal na po hininto ito. Kahapon lang daw po at marami pang mga kapitbahay ang nagreklamo laban dito kay Gerald na napakaingay daw pag nagpatugtog ng DVD. Sir. Sir Rapi, correction po, yung katabi niya po, siya yung sumisigaw kahapon. So, yung sound po nila, dinig po doon sa pang-port house. Yung katabi lang po nila yung sumisigaw pa na isa. Opo. So, lahat yung nagreklamo So, laban kay ganun, Gerald. hindi niya po pinapakinggan yon. Sige, parang nilakasan niya po ba? Ng asar. Opo. O, Sir Benny, please lang. Apa. Pwede ho ba? Sige sir, makakaasa po ko. Okay. At kanina po, kinausap ko na lang ulit kasi tinawagan po ako ng barangay na nagreklamo raw kayo sa barangay. Sir. Okay. Sir. Salamat po sa concern nyo. At lagi naman Maasahan po namin, sir, tomorrow, sir, inyong stop mga na ito, gawa. ha? Sir. Si Gerald ba, ito ho ba, nagda-drugs? Hindi po, hindi siya nagda-drug. Kung hindi nagda-drugs po siya, di napatay na siya. O kaya nga, kasi kung nagda-drugs to, papatukhang na lang natin. Sino Yung hangyo nagsasabi at katok at hangyo, ibig sabihin, may kakatok dyan mga pulis. nagsasabi nagda-drug? Hindi, ito sir, seryoso na sir. Sir, walang nagsasabi sir, ako lang. Tinatanong ko lang. Ito sir, seryoso sir. Dahil kapag hindi po magpaawat itong si Gerald na ito, tatawagan ko po yung pulis sa Bacoor, Cavite, itutukhan po siya. Ibig sabihin, kakatok po yung mga pulis at maghahangyo sa kanya na itigilan niya yung kalukuhan niya or else. Okay sir? Sige sir. Or else siya po ay isa-surveillance o baka siya naka-drugs or else siya po siya sampahan ng kaso. Nag-guess niyo po? Ay, di po naman nag-drugs yung anak Kaya ko. nga, sir, wala nga ako sinasabi ng drugs. Sabi ko, baka. Kaya nga po siya Hindi itutukhang. po. Alam mo ibig sabihin ng tukhang? Hindi, contrary to a lot of people. Sandali lang. Marami mga tao hindi alam ang tukhang. Akala nila pag tukhang, pinapatay. Ang tukhang, katok at hangyo. Sa Bisaya yan eh. Ibig sabihin, kakatuking ka at maghahangyo, mag-request sa'yo. Ipapatukhang ko po yung anak ninyo, sir. Hindi ako nagbibiro, sir. Kapag hindi pa tumigil yan, ipapatukhan ko yan. May kakatok at may makikiusap ng mga pulis na itigilan niya yung kanyang pagiging maingay. Okay, sir? Yes, sir. Good. Ma'am, pag hindi pa rin nagtigil, seryoso po ako, ma'am, ipapatukhan ko ito sa Bacoor PNP. Maraming salamat po, Hindi na sir. po sa Kagawad, sa Opo. barangay. Salamat na lang kay Kagawad Andel Gia. Magandang hapon po, ma'am. Magandang Ibibigay po namin ang cellphone number namin. Cellphone number ni Odette. Ako pala wala. Baka marami nakikinig. Sabi ang number ni Rapi Tulfo. Kay cellphone number po ni Odette and pag ganun pa rin po maingay, ipapatukhan po natin. Okay? Opo. Salamat Thank you po, ma'am. sir. Salamat po, Sir Benny, ha? Salamat po. Thank you. Okay. Salamat na lang po Nakaasa sa kayo. Kagawad. Okay. Ganun naman eh. Parang ako yung kapitbahay ko na maingay. Pinatukhan ko. Hindi pa uso yung tukhang. Hindi pa si... Ibang klaseng tukhang. Hindi pa si, si Pangulong Digong. Pinatukhan ko sa mga pulis. Yung pulis kumatok at nag-request. Pakitigil lang kasi nagreklamo yung kapitbahay nyo. Tukhang ang tawag nun. Pinapakiusapan lang naman. Yun talaga ang literal na meaning ng tukhang. Kakatok at makikiusap. Hangyo kung sa Bisaya. Maghahangyo na, please, palihog lang. Stop. STOP. Sumikat lang kasi talaga kasi... Sumikat lang yung kasi akala kampanya nila nga. pag sinabing tukhang, papatay na. Okay. Oo. Ano lang yan, ng anti-illegal drug campaign. Kaya Okay. sumikat. Si Ma'am Marianel Pisibo andito ngayon para humingi ng tulong na makausap yung kanyang mister na bigla na lamang daw pong umalis, wala naman silang pinag-awayan. So gusto niya talaga malaman ano nga ba ang katotohanan, bakit bigla pong inalisan siya ni mister. Mrs. Pisibo, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi Tulfo. Baka naman po nag-over the bakod na. Ay, siguro po nandun sa pangalawa, Sir. Nako, yun ang Kasi, mahirap. Sir, tumawag po kasi yan sa anak ko. Ang sabi, wag na raw siyang alalahanin Dahil? at... Nasa magandang kamay. Ay, siguro po, Sir. Kaya lang, Sir, inaano ko po yung karapatan ko. Kasal po ako dyan. Nako, yun. OFW po ako, Sir. Nung dumating ako, may anak na po yan. Nako, patay kang bata, Di ba, Carwell. Sir? Ang sakit, Sir, sa ginawa nila sa akin. Kung kasal po kayo at alam niyo po kung saan to nakatira at nakikita niyo po na gumagawa ng kababalaghan, pwede niyo po sampahan ng kaso at makukulong po ito.
Alam kung niya ba pwede yun? pong makulong, Sige, ipakukulong kausapin ko po, natin. sir. Sir Ruel. Sir Ruel. Andito po si Mrs. Umalis po yan, sir. Kausapin mo, Mrs. Sir, Hindi, umalis- ma'am, kausapin mo. Yan. Oh. Kumusta? Bakit ka umalis ng Biyernes? Biyernes ng alas 10. Umuwi ka, nagpapagawa ako ng speaker. Wala kang paalam. Ano? Anong problema mo? Okay na yun. Anong okay? Hindi okay. Hindi siya okay. Hindi na rin tayo magkasundo. Ah, Sabi si, na tayo nag-aaway, okay lang. nagkakasa. So, okay lang sa'yo na makulong ka? Nanakaw pag ano. Okay na yun. Okay sa'yo na makulong ka? Hindi, makulong ko meron talagang ebidensya, ma'am, Sir, meron- na siya meron ibang kinakasama Meron na. po, sir. May anak siya, sir. Oh. May anak siya, sir. Mr. Pisino, totoo po yun, hindi po bantayong kapag halimbawa na-tsempuhan ho kayo ng iyong bagong kinakasama at kayo pala'y hindi pa anal yung inyong kasal ni Mrs. Pisino, kayo po'y makukulong, makakasuhan ho kayo at makukulong, sir. Ayun nga po. Alam niyo ho ba yun? Opo. Oh. Hindi po bantay yung sinasabi ni Mrs. Pisino, totoo yun, pwedeng mangyari yun, posible ho yun. Opo. Kaya lang nga po, hindi na po kami magkasundo. Sapo yung Sir, sa excuse me, pera sir, na lang pwedeng- po. Lagi niyang isinusumbat sa akin na siya nagpapakain Okay. sa akin. Ma'am, hindi na po kayo nagkakasundo, kaya raw po siya lumalayo na. Sir, okay po yun sa akin. Maraming nag-advise sa akin, manghingi na lang daw po ako ng sustento. Asan po yung sustento, sir? Ayun. Mr. Pisino, sustento na lang po siguro ibigay nyo para matapos ng problema nyo Sir, dalawa. excuse me, Yan sir, na lang nga Rafi. po ang gagawin ko po para po sa dalawang bata rin po. Kaya nga po, sir. So, sir, magbigay ho kayo ng sustento. Hindi naman pala kayo nagsusustento, sir, ah. Ngayon lang pa naman po, naghanap pa po ako ng trabaho. Ma'am, wala pa raw trabaho. Sir, ganito, sir. Pero pwede ko yan ipakulong. Pag natsempuhan nyo po, nahuli nyo po, nakasama Pwede ko niya po kayo. yan i-blatter ng malolos at pag nakita siya, ipapadampot yan. Correct. Halimbawa, nasa loob po ng motel. Oh, dalawa Hindi sila po, doon sa... sir, Hindi, kasi- ma'am, halimbawa lang, ma'am. Huwag nyo muna ako interrupt. Ay, sige po, sir. Okay. Darating po kayo kasama ang mga pulis, bubulagain sila, di ba? Pupusasan silang pareho. Yun yun. Ngayon, doon po sa bahay, na kung alam nyo kung nasaan siya, kung saan bahay siya ngayon, saan siya nakatira sila dalawa ng kanyang girlfriend, pwede nyo rin po mabulaga doon kung makakuha po kayo ng warrant. Pero sir, kahit may anak, ganon, kasi last July lang po ako umuwi. Nung umuwi, Ma'am, paiksi na po natin. sige po. Ang gusto nyo po mangyari is suporta, tama? Yes po. Okay. Mr. Pisino, susuportahan mo po si Mrs. Tama? Kaya lang sinasabi niya, ma'am, wala siyang trabaho. Ang tanong, sir, dapat ba ganyan? Kasi yan, ang alam ko, yung babae daw yan, every month may 25,000. So gusto niyang makasama yung mister ko, weekly, magsustento siya. Okay. Sir Ruel, Gusto niya makasama. 25,000 daw ang binibigay mong sustento sa iyong bagong girlfriend? 25,000 yung bagong kinakasama ang suporta mo, samantalang kay Mrs. meron kang mga anak, wala? Hindi po totoo yan. Mga sa chismis lang po niya na ano yun. Anong trabaho ba ngayon? Po, Anong trabaho mo ngayon? pintor po. Ha? Pintor. Ngayon may nagpipintor ka ngayon. Opo. O, meron ka palang trabaho, sabi mo kanina wala. Ngayon po, naghahanap pa po ako. Gawa po ng... Natigil nga po ako dyan. Gawa po ng nagkaroon kami ng problema nga po niya. So wala, jobless ko kayo ngayon. Opo. Gumagawa naman po ako ng parang para po makapaghanap dito. Para po... Sige po. Thank you po. Ma'am Pisino, ganito pong gagawin natin. Kapag nalaman niyo po kung saan siya nag-work, pwede naman po natin tawagan yung kanyang kumpanya para obligahin po na magsuporta sa inyo or pwede pong salary deduction para diretso yung suporta sa inyo. At pwede rin po yun na kapag na-tsempuhan niyo po siya, nakasama yung kanyang bagong kinakasama, kasuhan niyo po. Okay? Sige po. Salamat po, ma'am. Mag-news po muna tayo. Salamat po, Mr. Pisino. Magandang hapon po. Salamat din po. Thank you. Alright, at ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men.
3K battery, dare to compare. CDO Carne Norte, J&T Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest at mga bagong produkto. Hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. Para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang Organic Acai Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 3:22 ng hapon, may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan sa taglay nito na antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron po kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part, para po sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon. For increased caller text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarkets sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Davis Paints, the #1 paint exporter. Basta pintura, hanapin ang Tatak Davis. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Radyo 5 92.3 News FM. Balita. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 3:23 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Kinumpirma ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na pinaimbestigahan ni Pangulong Rodrigo Duterte si dating Subic Bay Metropolitan Authority Chairman Martin Dino. Sinabi ni Panelo na nagbaba ng kautusan ng Pangulo na alisin sa pwesto si Dino kasunod ng investigasyon. Martes nang maglabas ng executive order ang Pangulo na ipinauubaya na sa administrator ng SBMA ang tungkulin ng chairman. Si Administrator Wilma Aisma ang pumalit kay Dino. Sa June 30, 2022, magtatapos ang termino ni Aisma. Hindi din makumpirma ni Panelo kung ginawa ng formal ng DILG ang alok na posisyon kay Dino. Una rito, sinabi ni Dino na tinanggap na niya ang alok na Undersecretary for Barangay Affairs ng Department of Interior and Local Government. Sa ibang balita, naniniwala si Congressman Rufy Biazo na nakapag-contribute ng positibong aksyon si dating Commissioner Nicanor Faildon sa Bureau of Customs sa kabila ito ng talamak na korupsyon sa ahensya. Ayon kay Biazo, tulad niya noon, batid niya ang pagnanais ni Faildon na malinisan ang kanilang hanay. Sinabi ni Biazo na nakita niya ang pagnanais ni Faildon na maipatupad ang reforma habang nasa tungkulin. Aminado rin si Biazo na biguman siya noon sa ninanais niyang reforma, ay batid niyang nakapag-iwan din siya ng positibong hakbang sa BOC. Sinimula noon ni Biazo ng computerization sa ahensya na ipinagpatuloy ni Faildon at napasimulan din ang paglalagay ng CCTV sa customs upang monitor ang galaw ng mga kargamento at kung sino-sino ang mga nasa likod ng iligal na gawain. Si Faildon ay nakakulong ngayon sa Senate Sergeant at Arms dahil sa patuloy na pagtangging humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. Philippine Standard Time, 3:25 ng hapon. At yan ang balita. Mula sa Radyo 5, 92.3 News FM, Cherry Baile, man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update.
Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa! Per DTI FTEB Permit Number 0676 Series of 2017. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Kati-kati sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol.
Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Davis Paints. Bumili ng Davis Mega Krill Latex White at maaaring manalo ng up to 3,000 pesos. Megaling na, mega pa premyo pa per DTI FTEB permit number 0676 series of 2017. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Belated happy birthday daw po kay Kuya Gerald Hieronimo at happy 60th birthday sa lola niya na si Aurora Bello mula po kay Ranette Hieronimo na kasamahan namin dito. Okay, si Ma'am Jasmine. Babatiin ko lang muna pala mga taga Abes Ortigas Branch, Jam Cari Pamposa at Marie Joy Andres. Yan, mga taga San Miguel Corporation ito. Magandang hapon sa mga taga SMC Ortigas Branch. At magandang hapon din kay Ramram Diaz Bondok ng Project 3 Quezon City. Okay. Thank you po. Off-cam ito direct yung sa Action sa Action TV. Okay. Ito yung reklamo niya, Nins. Kanina to sa baba, sabi ko umakyat kasi kapos na sa oras. Matindi itong ginawa ng kanyang mister. Kasi nasa barko nga si mister. Siyempre, malungkot. At that time nung sila pa magkasama. So, natural naman yun, mag-asawa. Pinapa-masturbate siya ni mister. Kinukuha ngayon ni mister ng picture. Walang problema doon. Nung sila magkahiwalay na, pinupost ngayon ni mister sa social media yon. Actually, nagpo-post, kasabot ni mister, yung kanyang kabit. Yun ang masakit. Bukod pa dyan, hindi nagsusuporta. Tapos yung kotse na nakapangalan sa kanya, kinuha pa ni mister.
Matindi. Tapos itong si Kabit, nanggugulo pa. At siyempre, gusto rin magpasiklab ni Kabit, kompetensya. Ginagawa rin ni Kabit, magmamasturbate din si Kabit sa harap ng camera at ipopost para bang sino mas magaling sa amin. Parang gano'n ang dating. Kumbaga, kabalastugan. Now, kanina pa natin tinatawagan itong si Mister. Hindi natin makontak. Now, humingi tayo ng ayuda sa agency. Anong pangalan ng agency niya, Odette? Pakisulat nga ngayon na mismo yung pangalan ng agency, Magsaysay. Nag-iinarte itong Magsaysay. Ayaw mag-cooperate. Diba? At ayaw magbigay ng Magsaysay ng kahit anong information tungkol sa kanilang OFW. Akala nito Magsaysay, ignorante tayo rito. Meron man pamamaraan na makukuha natin lahat ng information na yan through POA. Kasi ilalapit natin si ma'am sa POA para yung POA mag-obliga sa agency to produce itong si inireklamo. Kasi pupunta rin tayo sa CIDG. Ang CIDG din, siyempre kukunin lahat ng info sa Magsaysay. Walang magagawang Magsaysay dahil kapag itong si Magsaysay pumalag, pwede siyang kasuhan ng obstruction of justice. Diba? Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Jasmine. Magandang hapon din po, Sir Tulfo. Yung Magsaysay po, Ma'am Jasmine, kanina pa namin kinukontak. Talaga matigas po ang ulo, pinagtatakpan po yung mga aktibidad ni Mr. Ayaw po nila ipakiusap si Mr. Yung cellphone number po na meron tayo kay Mr., hindi po sinasagot yun. Siguro meron po siyang bagong number na humingi tayo ng ayuda sa agency. Sabi ng agency, ayaw namin mag-cooperate at si ano raw po ata, si Mr. ay madideploy na ulit sa barko. Oo nga po. Okay. Ayaw po nila. Kasi sabi nila, karapatan daw nila na protektahan ng kanilang empleyado. Which is very, very wrong. Kasi ang hindi nila alam na tayo ay pupunta na sa CIDG at pupunta tayo sa POA. Kapag hindi ito nag-cooperate, ito Magsaysay, makakasuhan po sila. Now, habang tinatawagan po natin yung POA, kanina naikwento niyo po sa akin na wala ni 5 support ang binibigay sa inyo ngayon si Mr. Ilan po bang anak nyo? 2 po. 2. Ilan taon po yung mga bata? Sa pong 14, sang nagkaka-18 lang po ng panganay. Okay. So totally walang support po siya binibigay doon? Since na-meet niya po yung babae, nagpapadala naman po siya. May 2016 po nung naging sila. April po siya umakyat ng 2016. Tapos may balita na po sa mga kasama niya na concerned citizen dahil naawa nga po sa amin dahil nakikita kami sa Facebook na nag-I love you-han. Okay. Suddenly mayroon naman pala siyang kasama doon. Okay. Napansin ko lang hindi na kumpleto yung padala. Paliit ng paliit. Nababawasan na. Alright. Opo. Magkano na pong pinapadala ngayon? Ngayon, hindi pa po siya nagpadala. Wala na? Ever since po Totally, wala na? Wala po. Oh. Pero may kaibigan po akong umakyat doon kasi never po silang umamin. Pinopost pa po ako nung babae na itong babaeng tong matandang to na si Jasmine Fernandez na ina-accuse ako na kabit ako nitong asawa niya na desperada siyang kawawa naman. Sir Tulfo, kung alam nyo lang po yung mga tinetext sa amin ng mga bata, gusto mong makita yung asawa mo, kawawa ka naman, halikan mo muna yung paa ko. Wala ka ni 5. Hindi mo kaya magpademanda kasi ni piso wala ka. Sabi po ito ni Kabit. Yung babae po. Grabe naman, masyadong Hindi po ako nagsisinungaling. Kahit yung mga bata po, titext niya, pa-SB ka pa. Patay gutom naman kayo, social climber ka. Hindi ho marunong ng ganyan yung mga bata nakaka-receive. Meron ho mga salitang pakantot yung I'm sorry for the word po. Okay. Pakantot yung nanay mo, kumakain ng titi. Meron pa po pinopost niya ako na gamit yung yung mukha ko po tsaka yung pangalan ko. Tapos isi-send nga po yung nude photo ko. Sir Tulfo, sa asawa ko lang po nandun yun. Sa kanya lang po. Kaya malakas ang loob ko na humarap dito. Yung pong mga post niyang ganon, communications niya na ganon, nung girlfriend, na ano niyo ba yun? Opo, na lahat picture po. niyo po yun? Yes po, nakaprint po lahat yun. Nakaprint, good. Pwede kasi natin gamitin yan ngayong ebidensya
sa pagsasamba po niyo ng kaso sa kanya sa anti-cybercrime? Kasi po, dumaan yan sa internet, ano po, sa social media. Yes po. Tama. Okay, shoot. Ito pong si Mister, kasama din po sa pagpo-post ng ganon? O yung girlfriend lang? Before po, nung 2016 po, bandang umuwi po sila last year, mga October, November po, hindi na po siya umuwi sa amin. So, lagi po nagpo-post. Hindi ho kasi siya ugaling mag-post eh. Tahimik na tao lang ho yung mister ko. Firm lang ho siya. Kaya nagulat lahat. Bakit nagkaganon? So, obviously, hindi po siya yung nagpo-post Ito nun. bang, kasi consider seaman tong mister nyo, ano po? So, siya ay sa cruise ship. Opo. Sa casino ata siya sa cruise ship. Under ba ito sa Marina? Actually, Marina ata pwede rin Pwede tayong humingi ng tulong sa Marina, Odette? Kasi wala na ho talagang binibigay na ayuda. Wala na talaga support. Nung pong wala po. Ang ginawa po, in fairness naman po sa Magsaysay, bago po siya umuwi, mini-message po siya dahil nakahingi po ako ng letter sa inyo rin po. In-assist naman po ako ng Magsaysay para po i-hold siya. Kasi hindi po siya nag-i-email back, hindi nagre-reply. Ang tanong ko nga po, ma'am. Opo. Wala na hong binibigay ba o meron pa? Wala na po. Since when po? Opo, since October kung di po ako nagkakamali. Nagkaroon po kami ng agreement this last time. October of last year. 2016 po, opo. Wala na po. Okay. So, Odette, tawagan mo nga kung hindi yung POEA, tawagan mo rin yung Marina. I'm sure meron silang magagawa dito. So, sabi niyo po, in fairness sa Magsaysay, pinag-usap po kayo? Opo. Umuwi po yung asawa ko July 31. Sumuyo na po siya sa amin. Nagmakaawa po siya, nagpasorry, may faith na daw po kay God. So yung panganay, ang kinausap niya, ma'am, sabi niya, bigyan mo naman ng chance, may faith na kay God. Ibig sabihin, bumabalik na talaga siya. Kasi ginamit na po niya yung word na faith. Okay. So, Tinanggap po namin siya, naging maayos. Pero may nafe-feel po kami parang hindi siya sincere for 3 weeks. Pinakiusap ko lang po that night, August 28, galing kami nag-wakeboarding, masaya yung mga bata. Hindi ko alam na planado po lahat. Na pag-uwi, parang suddenly nag-iba yung mood niya, alis muna ako. Kala ko nabibingi lang ako. Sabi ko, ano sabi mo? Alis lang ako, mag-iisip ako. Sabi ko, ito, magkikita ba kayo? Sabi ko, kung magkikita kayo, wag naman ngayon. Sabi ko, masaya yung mga bata ngayon. Sabi ko, sa mother time na lang, please, sabi ko. Pero yung panganay nag-decide, ma'am, kung alam mo may mangyayari sa kanila, ito-tolerate mo, let go ka na, tama na, sabi sige, niya. ma'am, excuse me. Magandang hapon po sa inyo, Magsaysay. Sorry po. Hello po. Sa Magsaysay Agency po ba ito? Hello? Sa Magsaysay po ba ito? Opo. Ma'am, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Opo. Ma'am, gusto sana namin pong makausap ang inyo pong HR o kung sino man po dyan sa inyo tungkol po doon sa suporta po na dapat binibigay po ng isa nyo pong empleyado, ng isa nyo pong worker o ng isa po nyong marino sa kanyang legal wife kasi hindi na nagbibigay ng support. Through you siguro, baka pwede hong obliga itong inyo pong marino na magbigay ng proper support sa misis niya dito. Pwede naman po, sir. Nagpunta na po ba yung kanyang wife or si Miss... Nagpunta na nga po dyan si Mrs. Fernandez po yan, di ba po? Yan po yung sinasabi ni Miss Odette. Ito po, yes ma'am, kay si Jasmine. Apa. Opo. Nag-report na po ba siya dun sa fleet manager ni Mr. William Fernandez? Nag-report ka na ba, ma'am? Actually, ma'am, paki-shortcut po, ma'am. Kasi ma'am, hindi... Alam mo, sir, hindi nag-report ako... Ma'am, excuse me, nag-report na ho kay ma'am? Yes or no po? Nag-email po. Yes po, nag-email po. Na yung nangyayari ngayon na pwedeng i-hold muna po si Mr. Fernandez dahil yung sasakyan. Kailan po kayo nag-email? Yesterday lang po or this week lang po. Nag-email back naman po basta kailangan daw po yung sulat from attorney. Gusto lang nasulat para Opo. ma-hold yung empleyado. Opo. Okay. Ano pong proseso, ma'am? Gusto niyo po i-transfer ko na lang po kayo sa fleet manager niya? Okay, sige po. Okay, Sige po. sandali Ang buti lang naman pala po. nagpag-cooperate pala itong Magsaysay. Okay. Sandali lang po, ito-transfer ko po kayo. Sige. So, Ma'am Jasmine, meron pala kayong communication na Magsaysay. Ma'am, paki-short lang ma'am. Huwag na natin pahabain. Yes po. Kulang na ho tayo ng oras. So, sabi niyo kasi wala nang communication. Last pa lang October. So, meron na pala yesterday sa Magsaysay. Yes po. Ano pong sabi ng Magsaysay? Bali, ang hinintay lang po nila, agreement lang po na magpapadala na siya ng regular. Okay. Ayun And this po. was just yesterday. Hindi po, before pa po.
Nung siguro po bago siya umalis. Kailan po? August something po. This year? Opo, nabasa ko lang po na planado lang po bumalik siya. I'm sorry po. August lang po yung communication nyo. Nang magsaysay. Na magsaysay. Yes po, dinala po ako ng mister ko doon. Okay. Ano po yung resulta? Walang naging resulta. Binigay ko lang po binigay po namin yung agreement. Magsaysay, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ma'am, andito po si Jasmine Fernandez. Yung kanya pong mister ay marino po ninyo at nagkikipag-communicate na lang po daw siya sa inyo. However, wala pa huwatang nangyari kaya napunta niya sa amin. Baka pwede mapabalikin ko dyan. Obligahin niyo po itong kanyang mister na magbigay po ng tamang suporta o maging salary deduction. I don't know. Paano niyo gagawin yon? Kilala naman po ni Hasmin kung sino ang fleet manager ng husband niya. So dapat po doon po tayo sa tamang tao lalapit. Ngayon po, napakiusapan lang po ako ni Odette na i-transfer ko yung call doon sa person in charge. Ma'am, pumunta na po siya sa fleet manager kaya lang wala hong nangyayari kaya po siya napunta sa amin. Opo, Kasi ma'am, kung meron po nangyayari sa pag-communicate niya sa fleet manager, wala po siya dito sa Wanted sa radyo. Hindi ko kasi kilala, Mr. Tulfo, hindi ko po kasi kilala tong William Fernandez. Unang-una po, hindi po kasi siya ang crew ko. Okay. So, Kaya wala po akong maisagot sa inyo kasi hindi ko naman po kasi Sige kilala po. yan. I understand. So, Yes. so ano I pong... suggest, pupuntahin niyo na lang po si Miss Hasmin Fernandez dito sa office. Sige po, ganun na lang po. Opo. Sasama po namin dyan sa inyo, sa kanino po? Kay Mr. Esquivel? Yung po yung fleet manager. Ang fleet manager po is Mr. Elver Esquivel. Sige po, ganun po gagawin namin. Apa. Salamat Sige po, ma'am. Alright po. Magandang hapon po, madam. Okay po. Sige, ma'am. Ayoko na pong mahabain to, ma'am. We're consuming so much time. Kanina po sa Wanted sa news. Thank you so much. Sasama na lang po namin kayo sa fleet director at doon ho mag-usap kayo na para yung suporta ninyo makukuha Tsaka po through yung salary sasakyan deduction. sana, Sir Tulfo, ibalik po sa amin. Lahat po yun sa Opo, fleet thank manager. you po. Salamat po, ma'am. Thank you so much po. Thank you po. God Thank you. bless po. Sige po. Sige po. Wanted. Okay. Okay, nasaan yung sunod na complaint natin, Odette? Bumabalik na naman tayo sa dati na inaabot tayo ng siyam-siyam sa isang complaint. Nakikita ko, ang daming complaint na doon. Nag-aantay sa natin. Ayan, si Diba? Miharu Sakumoto andito ngayon. Bilisan Sige, natin. Paupuin na natin. Si Ma'am Miharu Sakumoto. Oh, Japanese itong si ma'am. Okay. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ito siya. Ma'am, ano ho yung inyo pong gustong ilapit dito? Humingi lang po ako sana ng tulong na makuha ko po yung anak ko. Okay, ilang taon po yung baby nyo? 3 years old po. Okay. At kasalo ba kayo ni... Hindi po. Okay. At hiwalay na ho kayo ng kinakasama? Opo, pumunta po kasi ako ng abroad kaya po. Okay. At nasaan po yung baby? Nasa tatay niya po. Saan po yung tatay ngayon? Hindi ko po alam pero nasa work po ata siya ngayon. Hindi, pero alam niyo po kung saang syudad o Ano lang po, malapit lang din po sa Novaliches po. sa may Novaliches Opo, lang? opo. That's good. At SG po yung inyong mister? Opo. Alright. At sino hong may kustodiya sa bata ngayon? Si mister mismo o yung parents ni mister? Ngayon po, inaalagaan po ata siya ng nanay ng... Nanay. Opo. Alright. At ano po ang binibigay nilang dahilan kung bakit ayaw po nilang ibigay yung baby sa inyo? Pinapabayaan ko daw po yung anak ko sa... Di ko daw po ganyan. May trabaho kayo ngayon? Meron po, working po ako sa OFW po ako sa ibang bansa. Ayun. Okay. Mrs. Elvira Angana, magandang hapon po, Ma'am Elvira. Ma'am, Hello po. magandang hapon po, Ma'am Elvira. Opo. Ma'am, andito po si Miharu Sakumoto, yung dati kinakasama ng inyong anak, at yung kanya pong baby na 3 years old, gusto niya na pong kunin. Opo. Okay, ma'am? Opo. Good. So, pupunta na po namin dyan, sasama namin siya para makuha na po yung baby. Ano po? Sandali lang po, sir. Oh. Meron po pa akong po kasi kawawa naman po yung anak ko kung magkukunin niya agad yung bata. Ma'am, naman po. meron po kasi tayong batas, ma'am. Paulit-ulit ko na sinasabi ito 1,000,000 times na siguro, na kapag yung tatay at nanay ng isang bata nagkahiwalay, maging sila'y kasal o hindi, mapupunta sa nanay kung 7 years old below ang kustodiya. O, sir. Ganito lang po, sir, ang sa akin po, sir. Sige po. Ibibigay ko naman po yung bata. Okay. Ang sa akin lang po,
kung siya po ang mag-aalaga. And hindi po kasi po, itong dalawa po niyang anak, kukunin niya po, pero babalik po siya sa Japan, wala pong mag-aalaga para sa mga apo ko. Ang nanay niya po, hindi tinatanggi po niya alagaan ng bata. Babalik ka pa ba ng Japan, Ma'am Miharo? Opo, kasi po ang iniisip ko po, yung panganay ko po nagte-therapy para po makapagsalita na. So paano naman po pag di po ako babalik? Sino po yung Okay, pero kung kayo po'y pupunta ng Japan, sino po mag-aalaga sa inyong baby? Magulang ko po. Yung parents po ninyo? Opo. Okay. Tulad ng ginagawa ngayon ni Ma'am Elvira, siya yung nanay, magulang ni dating kinakasama mo, yun ang nag-aalaga. O di pareho lang pong sitwasyon, ma'am. Ngayon po, ang nag-aalaga, kayo. Hindi naman talaga si SG. Hindi naman yung inyong anak. Ganon din ang gagawin ni Ma'am Miharo, ang mag-aalaga yung kanyang nanay habang siya nasa work. Di ba, ma'am? Ang problema po, sir, ang nanay niya po, may sakit po. Hindi po kaya mag-alaga ng dalawang bata. Yung nanay rin niyo po may sakit. Hello po. Sige, mag-usap po kayo. Alam niyo naman po na before is bago ako pumunta ng Japan is dalawang bata na sa akin na po. Paano po niyo nasasabi na hindi ko po naalagaan yung mga bata? Bago lang sa'yo, Miharo. Pumunta ka sa bahay, di ba? Dala mo ang dalawang bata. Ang sabi mo sa akin, iiwan mo sa akin yung dalawang bata kasi ang nanay mo hindi kaya mag-alaga dahil may sakit. Yan ang sabi mo sa akin. Kaya tinanggap ko yung dalawang bata. O nga po, yun po kasi ang usapan namin ni EJ na ayoko naman po talaga ibigay kung kaya naman po ng mama ko. Hindi ka nagsusuporta. Ano ginawa ng anak ko? Nagtrabaho para sa mga anak natin. Nagbibigay ang anak ko ng suporta sa anak mong lalaki. Tinatanggi ng nanay mo. Ayaw tanggapin. Wala po kayo tinatanggap. And every time, alam nyo po na sa inyo pa yung dalawang bata. Pag may sakit si Yoshiro, pag inaatake ng sakit, dinadala nyo kay mama. Gumagawa din namang paraan ng anak ko. Si EJ po ang naghahatid sa mama ko for check-upping. Paano po pag magaling na naman yung bata, kinukuha na naman po ng tatay? Hindi naman gano'n ang ginawa mo. Nay, alam niyo po yung ginawa sa akin ni EJ nung nagsasama kami. Kasi yung dalawang bata, kung ikaw ang mag-aalaga. Kaya nga po, bibigay ko po sa mama ko eh. Sandali lang po ha. Kukonsulta tayo sa MSWD. Sandali lang ma. Ito yung expert dito sa ganitong klaseng usapin. Miss Maria Bolante, Social Welfare Officer, CSWD, Quezon City. Madam Maria. Ma'am, Mrs. Bolante, Miss Bolante? Nasaan si Miss Bolante ng CSWD, ng QZ? Miss Maria? Napuputol-putol. Alright. Meron nga pong pinupunto itong si Ma'am Elvira, kung tutuusin po, Ma'am Miharo. Mukhang tama nga naman kasi kukunin mo dahil yung pong nasa batas natin, hiwalay na kayo ng iyong kinakasama. So, dapat yung babies mapunta sa'yo. Pero, mapupunta nga sa'yo, kaso pupunta ka naman Japan at hindi ikaw talaga mismo ang alaga. Kaya kukonsulta tayo sa CSWD. Magandang hapon po, Mrs. Bolante. Miss Bolante? Miss Bolante? Yes po, good afternoon po. Ma'am, meron kaming kukonsultahin sa inyo. Yes po. Andito kasi si Miss Sakamoto, Sakumoto. Ngayon, hiwalay na po siya sa kanyang dating kinakasama. Opo. Meron po silang baby na 3 years old. Okay, yung baby po ngayon ay nasa pangalaga ng tatay. At yung tatay at yung nanay magkasama sa bahay. Opo. Okay. Ngayon, gusto na po kukunin ni Mrs. Sakamoto kasi may batas po naman po tayo, 7 years old below, dapat sa nanay, di ho ba? Pag nagkahiwalay na po yung tatay-nanay, tama po? Yes po. Kasal po ba ang parents? Hindi po sila kasal. Okay po. Now, ito pong si Ma'am Miharo Sakamoto, pag nakuha niya po yung baby, ibabalik din po siya sa Japan at ipapaalaga niya po sa kanyang nanay. Kaya ang sinasabi po nitong nanay naman, nitong si lalaki, kung kukunin mo, hindi ka rin palang aalaga, wala kang karapatang kunin. Ano pong take nyo rito bilang kayo pong eksperto? Ito po bang, mas maigi po kasi makuha namin yung background ng nangyari sa family. Kasi para ma-assess po namin yung situation ng bata. Acknowledge kaya yan ng tatay? Kasi di ba kahit naman po illegitimate or hindi kasal po ang magulang, pero still may parental authority pa rin naman. Acknowledge ba na tatay sa birth certificate?
father. Inacknowledge po ni So, ni inacknowledge tatay. ni tatay. Oh, sa So, birth simula po nang umalis kaya si mother, ang nag-assume ng responsibility si tatay. So, yun Si po tatay kailangan ba? namin makita. Si tatay Kasi may umalis ka? may banding po kasi ang bata sa both parents. Opo, kasi ang problema po Kung namin matagal lang is dalawa na-separate pong- si bata doon sa mother, so posible pong yung attachment ng bata is nasa tatay na. So yun po yung kailangan namin makita. Taga Quezon City po ba sila? Opo. Kaya nga po, sige, ganito pong gagawin natin, ma'am. Papupuntahin po namin dyan si Miss Miharu Sakamoto para makipag-usap po sa inyo. Siguro kasama din po yung si Mr. Angana, yung kanyang dating live-in partner. So kayo hong gagawa ng desisyon dahil Yes kayo po, pong para nakakaalam. makuha lang po namin yung background, anong nangyari, anong Sige situation po. ng bata. Mainam. Sige po, ganun po gagawin namin. Susundin po namin yung sinasabi niyo po, Ma'am Maria, kasi kayo pong eksperto. Sige po, darating po kami dyan, ma'am, ha? Okay po, sige Magandang po. hapon po, madam. Okay. Thank you po. Salamat po, Miss Elvira. So, sa CSWD naman po mag-usap-usap tungkol dyan. Ano po? Okay? Sige. Pag-usapan po sa CSWD yan. Marami kasi mga i-consider ng mga situation, sabi nga po ni Mrs. Bolante. Tingnan Kasi po, natin. ano ko lang po doon is, dalawa po kasi ang anak namin. Hindi, kaya nga po ma'am, hiwalay. regardless, yun nga po, CSWD gagawa po ng assessment yan kung kanino ba talaga dapat mapupunta yung bata given this situation ngayon na naikikwento niya nga po sa amin. Ano po? Opo. So sila po, kasi sila po eksperto dyan. Naintindihan. Alright. Sige po ma'am, kami po ang gagawa ng schedule para makaharap niyo pong CSWD. Siyempre hindi lang po kayo, kasama na rin po yung dating kinakasama nyo. Opo. Okay, at kami po tutulong dyan. Salamat po ma'am. Salamat din po. Magandang hapon po. Maraming salamat. Thank you. Wanted. Okay, at susunod na po ang PBA Governors Cup. Alright, paalam na po kami. Ako po si Nina Taduran, Diyos mabalas. Rafi Tulfo po, mabuhay tayo mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang, dahil walang ligtas ang mga